Rocket Backpack! Sabi sa inyo, sir eh. 150% yung accuracy. Grabe yung value. Bongkla kasi talaga si Picastro, no guys? Ilang beses ba naman na naging world champion siyang si Picastro? Teka lang, ano nangyari sa throwers ni Pato? Nawala lahat dito, guys! Feeling ko sila na yung team na may pinaka mataas yung accuracy sa sa Giant Arrow Rocket Backpack. 2-in-base Fireball! Okay, quick spell, Giant Arrow Rocket Backpack! Yo, what up guys? Another day, another clash. Medyo mataas ang energy ko for today's video kasi Grand Finals na ng Placebo Cup. Ang magkalaban dito ay Boom Academy versus Psycho Esports. So, twice to beat dito yung Boom Academy. If ever manalo sila dito, yung Boom Academy, champion na sila sa Placebo Cup. If ever manalo yung Psycho Esports dito sa first match, bracket reset, kailangan pa ulit nilang talunin ng Boom Academy para manalo sila or maging champion dito sa Placebo Cup. Players dito ng Boom Academy ay si Seven, Kinara, Soup Meow, Linluan, and si Izu. Sa Psycho Esports naman, si Bad Pato, Celino, Bernol, Leo, and Picastro. Former world champions, former class champs, former Elevate, former HTM Esports. Ang dami nyo ng pinagdaanan, sir. Good luck both teams. Grand Finals na. Ang prize pool dito ay 1,500 USD. Yung magcha-champion ay makaka-receive ng 1,000 USD. Ito na si Soup Meow. Soup Meow. Again guys kita nyo naman. Hindi pa sumasablay si Soup Meow sa mga recent matches ng Boom Academy. Good luck. Okay, Quake Spell. Multiple Quake Spell. Giant Arrow. Recall out. Rocket Backpack. Sabi sa inyo, sir eh. 150% yung accuracy. Sabi sa inyo, 150% yung accuracy nitong mga to sa Giant Arrow. Beautiful start para kay Soup Meow. Si Barbarian King ay naka Giant Gauntlet Stick Horse. Life Gem, Rage Gem naman kay Grand Warden. Okay, nag-top siya ng Barbarian King dito sa may Town Hall Park. Nag-pop na siya dito ng Giant Gauntlet. Okay, nice. Na-takedown na dito yung Town Hall. Kaya lang, mamamatay yung kanyang Dragon. Yung Barbarian King dito. Pero good thing, makukuha niya dito yung defending BK. Saka yung Guardian. Nice, okay, nice. Nalagpasan na ni Soup Meow yung pinakamasakit na part ng base ni Celino. So, mukhang iikutin nyo na lang tong base na to. Paikot na lang si Soup Meow dito, guys. Marami siyang spell support dito. Hindi niya pa din... Ay! Namatay yung Grand Warden niya! Okay, Rick. Yun lang, sir. Ba't namatay yun? Hindi ko napansin kung paano namatay yung Grand Warden dito ni Soup Meow. Pero yun nga, na-burn tuloy yung kanyang revive spell dito na sana gagamitin niya sa... Grand Warden! Okay. Rico! Delikado pa si Soup Meow dito. Sir, mag-i-split pa yung throwers ka. Patay. Ayan na. Eto na ba ang iniintay na fail attack galing kay Soup Meow? Nag-split dito yung mga throwers niya, yung healers niya napunta dito sa... Boss! Ang hilig nyo talaga sumama sa isang pirasong thrower. Hindi ko alam kung bakit nyo ginagawa yan. Pero ito na yung Archer Queen niya sa may right side. Galing sa recall spell. May mga throwers pa siya dito sa left side. Kasama si Warden. May spell support pa siya dito. Kaya lang, ang sakit ng mga back-end defenses dito sa base ni Celino. Aray ko po. Okay. Ice Golem na frozen dito yung Super Wizard Tower. Totem spell pan-distract sa may Revenge Tower. Free spell. Invi spell. Andito pa rin yung mga healers sa isang thrower. Okay, nakuha niya dito yung Revenge Tower. Kaya lang... Ayan na, tumatalab na. Tumatalab na ba, guys? Tumatalab na ba? Ewan ko ha. Ito ang unang sablay ni Soup Meow sa ilang araw niyang mga laban sa Boom Academy. Sayang no, 3-star sana eh. 3-star sana. Hindi ko alam kung paano namatay yung Grand Warden ni Soup Meow dito. Nice try lang. Soup Meow. Isang mabilisan nga, boss. Kung paano namatay si Tatang. Sinibak ng MP? Rico po. Si Picastro. Ang first attacker dito ng Psycho Esports. Good luck. Okay, meron siya ditong RC Walk Root Rider Valkyries.
Si RC ay naka-Electro Boots Rocket Spear. Fireheart Stun Blaster kay Dragon Duke. Magic Mirror Action Figure kay Queen. Rage Gem Eternal Tomb kay Grand Warden. Good luck. Defender si Kinara. Nice, makukuha niya pa dito yung Fire Speeder. Recall out. Nice! Grabe, ganda ng value ng RC Walk. Safe na safe yung RC Walk niya doon, walang traps. Ice Golem, Root Riders. Here we go. Warden Healers. Skeleton Spell pang distract sa Guardian. Uy, Ice Hound. Headhunters, yung laman ng Clan Castle ni Kinara. Poison Spell sa Headhunters. Baby Dragon, Counter Funnel. Troop Launcher. Overgrowth Spell sa may Lava Launcher and Revenge Tower. Okay. Eto na yung Archer Queen sa may right side para mag-Counter Funnel. Hindi niya pa dinadrop yung Dragon Duke para mamaya na si Dragon Duke. Okay, nag-end na dito yung duration ng first Overgrowth Spell. Meron pa siya dito isang Overgrowth Spell. Nag-pop muna siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay... Eternal Tomb lang pa. Bulol. Eternal Tomb lang yung muna ginamit niya. And then Overgrowth Spell sa may Lava Launcher ulit. Including Poison Spell Tower. Rocket Spear sa RC. May snipe niya dito yung Revenge Tower. Eto na si Dragon Duke sa may left side. Looking good para kay Picastro. Meron pa siya dito isang Totem Spell. Skeleton Spell ginamit niya pan-distract sa single IT and defending MP. Meron pa siyang Stun Blaster dito kay Dragon Duke. Ang ganda ng pwesto. Okay, nag-Stun Blaster na siya. Nadamay pa yung defending Archer Queen. Si Warden, medyo dying na. Meron pa siya dito Magic Mirror Action Figure kay Queen. Hindi pala si Warden. Ayun, si RC pala yun. Buhay pa rin. 36 seconds remaining para kay Picastro. Basag, boss. Basag to, sir. Hindi makakadepensa ang base ni Kinara. Naku po. Makakapag-build ng magandang momentum dito si Picastro para sa mga kakampi niya. Ibang klase. Ibang klase. Nice hit from Picastro, securing their first 3-star sa ating match. Ibang klase talaga si Picastro, no guys? Ilang beses ba naman na naging world champion siyang si Picastro? Ibang klase. Ibang klase ka, Picastro. Boss, naalala nyo, sinibak ng Psycho Esport yung only esport sa upper bracket. 2 beses, twice to beat yung only esport sa upper bracket. Sinibak ng 2 beses ng Psycho Esport. Ewan ko lang dito Ibang klase talaga yung Psycho Esport pagdating ng Grand Finals. O eto na, si Izu. Good luck. Electro Dragons ba? Ayan na, Electro Dragons ang baon ni Izu. Oy, maraming salamat sa Rosel. Earthquake Boot Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure, Healing Tomb, Eternal Tomb, Fireheart Stun Blaster. 7 Electro Dragons yung baon ni Izu dito. 2 Yetis. Flame Flinger. Twice to beat dito ang Boom Academy guys since sila yung nasa upper bracket. Upper bracket grand finalist. Twice to beat ang Boom Academy. So 2 panalo yung kailangan ng Psycho Esports dito para mag-champion ng Psycho Esports. Okay, Totem Spell, Rage Spell sa 2 Electro Dragons. Nice! Grabe yung value! What? Okay, ininvin niya pa dito para makuha pa yung Parts Peter, sir. Sobra na yan. Rico! Makukuha pa ba? Ay, makukuha pa. Hindi nakuha. Natulak ng Air Sweeper. Okay. Multiple rocket balloons pang snipe ng 2 air defenses. Grabe. Ang ganda ng value ng 2 Electro Dragons doon with Rage Spell. Eto na yung kanyang mga Electro Dragons. Rage Spell ulit. Eternal Tomb. Okay, si Queen ay nagpop na agad dito ng Magic Mirror Action Figure kasama yung Barbarian King. Hinuhold niya pa dito yung Eternal Tomb.
Okay, nice timing. Sakto, bago matamaan ng Seeking Air Mine. Nag-pop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball, Totem Spell to support. Meron pa siyang Dragon Duke, guys ha. May Dragon Duke pa dito si Izu. Hindi niya pa ito na yung Dragon Duke niya sa may bandang ilalim. Buhay pa yung tatlong Electro Dragons dito, kaya lang low health na yung dalawa. Namatay na yung isa na lang yung matitira dito. Yung Archer Queen ay, nako, na-traffic pa sa Lava Hound. Okay, si Dragon Duke ay meron pang Stun Blaster dito. Multi-gear, gagamitin niya ba yung Totem Spell dito or Stun Blaster? Stun Blaster? Stun Blaster! Oh! Teka lang, right call ba yun? Okay, Totem Spell. Pang-distract sa air defense. Gusto niya makuha dito yung Spell Tower kay Sneezy, kaya lang! Sir, parang wrong move yun. 3-star sana! 3-star sana, boss! Kung ang ginawa niya dito, tinotem spell niya lang yung multi-gear and dito niya pinap yung Stun Blaster. Basag sana! Sir, ano nangyayari sa inyo? Galing pa Nice try lang para kay Izu. Beautiful defense para kay Bad Pato. 3-star sana, di ba guys? Legit. Kung totem spell sa multi-gear and then Stun Blaster dun sa remaining defenses. Ay, si Patolino. Eto na. Second attacker dito ng Psycho Esports ay si Patolino, si Bad Pato. Good luck. Meron siya ditong Zap Throwers. Okay, Zap. Nice, perfect tile. Spell Tower, Multi-IT, and Lava Launcher. Ganda, nice value. Okay, ito na yung mga throwers niya sa upper part. Spiky Ball, Snake Bracelet, Magic Mirror Action Figure, Life Gem, Rage Gem, Stun Blaster, Fireheart. Okay. Andito na agad yung King and Queen niya sa may right side. Kaya lang mabuburst agad dito yung kanyang Barbarian King. Spiky Ball nagamit na. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Okay. Log Launcher yung gamit niya ditong Siege Machine. Nice. Tinatamaan yung Revenge Tower and yung Multi-IT. Oy, multiple Headhunters. Tatagos ba? Hindi tumagos. Nice. Totem Spell pang distract sa may Revenge Tower. Ano kaya laman ng Log Launcher niya? Super Yeti, Super Valkyrie? Ayun nga, Super Yeti, Super Valkyrie nga. Teka lang, ano nangyari sa throwers ni Pato? Nawala lahat dito, guys. Isang piraso na lang yung natitira. Nako, delikado si Pato dito. Nandito pa. Sir, nasa ilalim yung Town Hall. Pato! Delikado siya dito. Isang thrower na lang yung natitira kasama ni Warden. And yung Dragon Duke niya dito. Nanganganib. Meron pa siya ditong Stun Blaster. Okay, Invi, ginamit niya muna. Naka-Phoenix yung kanyang Dragon Duke dito. Kaya lang, sir! Aray ko po! Hindi, mali pala. Aray ko po! Kalungkutan para kay Bad Pato. Sir, di niya makukuha yung Town Hall. Nakakalungkot naman. Aray ko. Hindi niya makukuha yung Town Hall, guys. Nakakalungkot naman. Aray ko, naubos yung throwers niya. Ano nangyari sa throwers niya, guys? Na spring trap lahat? Aray ko. Ibig sabihin, maganda yung pagkakalagay ng spring traps doon ni Linluan. Aray ko po. Nice try lang para kay Bad Pato. Enti lang, sir. Enti lang. Charlotte, ano ka ba? Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Kaya lang may mga defending heroes kasi dito, including Guardian. Ayun na nga. Nice try lang para kay Bad Pato and huge defense to para sa base ni Linluan and para sa team niyang Boom Academy. Sayang. Nakakalungkot naman yung nangyari doon, sir. Tuwang-tuwa yan. Nakita mo ba akong natuwa? As of the moment, meron na silang tig-2 attacks dito. Pero, lamang ng percentage dito ang Boom Academy. Pero, 2 piso lang, guys. 2% lang. Former class champs. Eto na, si Linluan. Next attacker from Boom Academy. Good luck. As of the moment, wala pa silang nati 3-star yung Boom Academy. Zap Throwers yung baon niya dito. Good luck. Giant Gauntlet Stick Horse. Magic Mirror Action Figure.
Life Gem, Rage Gem, Fire Heart, Stun Blaster. Okay, Quick Zap. Wow, nice! Kinuha niya dito yung Defending Queen and yung Lava Launcher. Nice, okay. Throwers, Healers. Dragon Duke sa may right side, pang counter funnel. Stun Blaster. Oy, ang ganda nung... Aray ko, debated yung Dragon Duke niya dito, pero okay lang. Ayan na, Stun Blaster! Okay. Makukuha niya dito yung Revenge Tower. Ang ganda ng death damage. Archer Queen, pang counter funnel sa left side. Oy, may Headhunter, isang piraso. Ayun, dito magos. Poison spell sa Furnace. Again guys, ang kailangan lang dito ng Boom Academy ay isang panalo. Pag nanalo ang Boom Academy dito sa first match, sila na yung champion ng Placebo Cup. Pero if ever matalo sila, kailangan pa silang talunin ulit ng Psycho Esports sa second match para manalo ang Psycho Esports at maging champion. Okay, ito na yung kanyang Barbarian King. Naka Giant Gauntlet Stickers. Ito na si Dragon Duke. Gumamit siya ng Revive Spell. Uy! Bakit may spinning wheel? Sa akin ba yan? Sa akin ba yan? Okay, Glenluwan! Boss! Sa akin ba yan? Sa akin ba yan? DC ba siya? Uy! Kumapit! Charlotte naman! Grand Finals na Charlotte! Kumalma ka muna dyan! Okay, nagpop na siya dito ng Giant Gauntlet kay King. Meron pa siya ditong Magic Mirror action figure. Pero masakit pa yung mga back-end defenses dito sa base ni Leo. Namatay na yung kanyang Barbarian King. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Buhay pa yung Dragon Duke guys ha. Ayun na, nagalit na. Gumamit siya ng free spell dito sa Fire Spitter. Meron pa siya ditong Totem Spell. Meron pa siyang Invis Spell dito. Tignan natin. May Defending Dragon Duke pa. Pero walang problema. Meron siyang Dragon Duke dito. Basag. Makakasecure dito ng first 3. Oh, shit! Oh, shit! Grabe ka naman, sir. Salbahe ka, Linduan. Sabay patay ng camera. Ang pagkamayabang ka, sir. Beautiful attack galing kay Linduan, securing their first 3-star of the match. Nakabawi ng 3-star dito ang Boom Academy. Si Raul yun na. Pagkatapon ng Inbi, nag-off-cam. Yung pagkamayabang ka, ha? Si Leo! Leo, ang next attacker ng Psycho Esports. Good luck. Kailangan nilang makasecure ng 3-star dito dahil nakapiso si Pato. May chance pa naman ng Psycho Esports dito pero kailangan nila makasecure ng 3-star sa mga remaining attacks nila and makadepensa sa Boom Academy para may chance. Good luck. Meron siya ditong... Ano nangyari? Okay, Skeleton Spell, Giant Arrow, Multiple Quake Spell, Rocket Backpack! Hindi tinamaan ni Leo. Yung Lava Launcher and yung Clan Castle dito. Mukhang ito sana yung target niya kaya lang hindi tumama yung kanyang Giant Arrow. Okay, Snake Bracelet, Spiky Ball kay King. Rage Gem, Life Gem kay Grand Warden. Okay. Phoenix activated kay Dragon Duke. Hindi pa siya nagdadrop ng throwers ha. Nagwa-Warden Walk muna siya dito. Dito yan yung throwers guys. Sa laboratory. Kukunin niya muna dito yung Ricochet Cannon. Ayun na. Okay, eto na yung mga throwers. Tilted agad. Hindi ko nakita bakit. Anong nangyari kay Leo? Let's see. Hindi niya nakuha yung Lava Launcher and yung Clan Castle eh. Okay, gumamit siya dito ng Totem Spell pang distract. Teka lang, mistap ba to? Another Totem Spell pang distract. Guys, para saan yun? Nakadalawang Totem Spell siya doon.
Para sa Guardian. Another totem spell sa... Ano ginagawa ni Leo? Another totem spell dito? Para sa lava launcher? Okay. Recall out. Ano yan? Ano nangyayari kay Leo, sir? Chaotic ang nangyari para sa kanya dito, sir. Low percentage to. Huge defense to para sa Boom Academy. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Leo dito, kung tilted ba siya or what. Pero nice try lang. Ano nangyari, sir? Ni-recall yung X-Bow, kaya hindi ko alam ano nangyari kay Leo. Nawala ng gana. Ewan ko lang ewan ko lang. Pero yun nga, medyo questionable yung mga pinaggagawa niya dito, boss. Hindi ko alam kung bakit, pero yun, nice try lang para kay Leo. Nice defense para kay Sup Meow. Hindi ko alam kung nangyari doon, sir. Baka na-tilt nga siya, tilted nga ata siya. Pero yun nga, as of the moment, meron na silang tig-3 attacks dito. Lamang ang Boom Academy ng 1 star and percentage, 9.4. Okay, eto na si 7. Next attacker from Boom Academy. Good luck. RC Walk. Ay, hindi, ano to? Fireball? Hindi rin. Moises Strat lang ata. Moises Strat and Root Rider Valkyries. Good luck. Multiple Quake Spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Ibang klase talaga, sir. Sabi sa inyo, ibang klase talaga yung accuracy ng Boom Academy. Feeling ko sila na yung team na may pinaka mataas yung accuracy sa sa Giant Arrow Rocket Backpack. Okay, ito na yung kanyang mga Root Riders. Meron siyang Eternal Tomb dito, Rage Gem, Eternal Tomb yung gamit niya kay Grand Warden. Dalawa yung Overgrowth spell dito ni 7. Meron siyang Rocket Spear kay RC. Okay, ganda ng pating dito ng kanyang Root Riders. Early Overgrowth spell sa may bandang gitna. Ice Golem Furnace, Headhunters yun naman ng CC. Ito na yung kanyang RC. Multiple Super Barb sa may right side. Okay, hinohold niya pa rin dito yung Eternal Tomb. Meron dalawang Headhunters dito to support. Buhay pa yung Dragon Duck dito, guys, Si Queen, meron pa dito. Hindi, buhay pa yung Queen. Kaya lang, niraratrat siya ng Fire Spitter dito. Okay, Totem Spell. Nice! Kaya lang, okay. Grabe, sir! Ayaw niya mamatay yung kanyang Archer Queen dito. Ganda ng ginawa dito ni 7. Para mabuhay yung kanyang Archer Queen. And then, Overgrowth Spell sa may Fire Spitter. Pinoprotektahan niya talaga yung Archer Queen niya, guys. Kita nyo? Nag-invest siya doon ng extra ng Totem Spell and then nagpop na siya ng Eternal Tomb para lang iligtas yung kanyang Archer Queen. Tignan natin kung worth it ba yon. Tignan natin kung worth it bang iligtas dito yung kanyang Archer Queen. Medyo nauuna yung mga heroes niya dito. Boy pa yung RC. Meron pa siyang Rocket Spear dito. May Revive Spell pa siya dito. Eto na yung Archer Queen para kunin yung Fire Spitter. Okay, Rocket Spear. Ginamit niya na kay RC. Yung Revive Spell, hinihintay. Nasaan yung Dragon Duck niya? Okay, ginamit niya na yung Revive Spell kay Dragon Duck. Kaya lang masakit to, guys. May Revenge Tower. Masakit tong back-end defenses ni Bernol. Possible ubusin siya ng Revenge Tower dito, promise. Yung Queen na lang yung matitira dito. Yung kaninang niligtas niya. Halos, yun na lang yung natitira. Kaya lang, may Revenge Tower dito. Ang daming Giants dito. Mayroon pang Yetis. Kaya lang yung Queen ay nagwo-walling. Teka lang, makukuha ba dito ng multiple Yetis yung Inferno Tara? Hindi niya makukuha. Queen na lang yung matitira dito. Yun lang. Kakapusin dito si 7. Yung niligtas niyang Archer Queen kanina, worth it naman. Si Archer Queen na nga lang yung natira, kaya lang hindi na enough yung puwersa niya. Nice try lang para kay 7. Nice defense para kay Bernol. Pag nanalo ang Boom Academy dito sa first match, wala nang second match, champion na ang Boom Academy dito. Hoy Leo, okay lang yan, sir. Hanggang ngayon okay lang yan, boss. Hanggang ngayon nakahawak sa ulo si Leo, guys. Ganun pa rin siya. Okay lang yan, sir. Ganun talaga. Minsan inaalat, 'di ba?
Eto na nga, si paring Bernol, ang next attacker from Psycho Esports. Good luck. Meron siya ditong mass throwers with mass totem spells. Good luck para kay paring Bernol. Stick Horse, Giant Gauntlet. Action Figure, Giant Arrow. Rocket Backpack, Fireheart. Life Gem, Rage Gem. Multiple Quake Spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Nice. Ini-snipe lang ni Bernol dito yung lava launcher. Nice. Good start. Lava launcher lang talaga yung target niya sa Moises Strat. Log launcher yung gamit niyang siege machine. Eto na si King. Naka Giant Gauntlet Stick Horse. Kaya lang namatay na agad. Hindi natapos yung duration ng Giant Gauntlet. Dahil yung Phoenix ay nakay Dragon Duke. Okay, nakuha niya na yung Town Hall dito. Bago yung mga bases na gamit ng Boom Academy, guys. Nagpalit sila ng mga bases. Nag-ready ata sila ng mga bases dito. Puro bago. Okay, revive spell. Ginamit niya na kay Dragon Duke. Kaya lang, inabol yung skeletons. And, nandito si Bunso para awatin ang nagagalit niyang kuya. Awati mo. Eh na, nagalit na. Nagalit na, nawala yung Bunso. Okay, Invis spell kay Dragon Duke. Aray ko. Mamamatay na dito yung Dragon Duke niya. May mga throwers pa dito. Si Warden Boy pa. Kaya lang, medyo masakit pa itong mga defenses dito pero meron siyang enough na throwers dito if ever Tignan natin. Mahaba pa naman yung oras ni Bernol. Let's see. Out of spell support na siya dito. Munti ka pa yung Warden! Nakailang hits pa yung defending MP bago binanatan. Okay, Tornado Trap activated. 55 seconds remaining. Once na makuha tong Monolith, may chance pa ata to. Oras na lang yung problema ni Bernol dito. Tignan natin. Eto na, nakuha na yung Monolith, guys. May Giga Bomb. 44 seconds remaining. Aray ko, sakit. Ilang piraso na lang to? Parang 3 pirasong throwers na lang yung natitira. Kasama si Warden and Healers. 30 seconds remaining. Abot ba? Basag pa ata. Magbo-walling pa kasi to Ayun na, nagwo-walling na yung throwers. Sayang, time failed lang kay Bernol. Pero ewan ko lang kung makakalagpas din siya dito sa may sa may Ricochet Cannon. Hindi, kaya. Meron siyang 3 healers Kaya i-sustain yan. Time failed lang siya dito, sayang. Nice try lang para kay Bernol. Nice defense para kay Izu. Sayangs. TF langs. As of the moment, meron na sila ditong tig-4 na attacks. And lamang dito ang Boom Academy ng 1-star and percentage. If ever, maka 3-star dito, si paring Kinara. Kita nyo naman si Kinara, guys. Diba? Ayan na si Kinara. Uy, meron siya ditong Super Witches. Fireball Super Witches ang baon dito ni Kinara. Ito na naman, guys! Ay, hindi. Hindi, may pagkakahawig sa base ni Klaus, di ba? Pero iba yung approach na gagawin ni Kinara ngayon. Okay, 2-in-base Fireball! Nice! Di ba halos parehas nung inatake niya kanina? Pero mukhang may pagkakaiba. So this time, Fireball Super Witch yung gagamitin niya. Okay. Siguro dahil dito sa Speeder, nakaharap kasi dito Kaya nag-alangan siya. If ever dito niya i-drop yung Mass Dragon Riders, kakainin siya netong both Fire Speeders Oh, aba, teka lang. Kinara! Boss, yung Town Hall, may Invispell Tower. Ang tapang ni Kinara dito sa may 12 o'clock. Sa opposite side. Okay, Quick Spell, Giant Arrow, Rocket Backpack! Oh! What? Dragon Duke? Totem Spell? Barbarian King? Sir!
Ibang klase ka naman talaga. Okay. Problem solved. Masesecure niya dito yung Town Hall part. Including defending heroes. Town Hall secure. Invispell. Saan yun? Namatay yung kanyang Archer Queen. Si Grand Warden dito ay dying na rin ata. Tinatamaan ng Fire Spitter. Teka lang. Delikado si Kinara dito, guys. If ever makasecure siya dito ng low percentage, baka may pag-asa pa ang Psycho Esports dito if ever maka 3 star yung last attacker nila. Okay, quick spell. Pero ang dami niya pang super witches dito. Okay, revive spell kay Dragon Duke. Meron pa siyang ice golem dito. Meron pa siyang isang free spell, guys. Ang kunat ng mga super witches. Okay, finrisk niya muna dito yung Revenge Tower. Ice golem sa may ricochet cannon. Buhay pa si Dragon Duke. Kaya lang binibigyan siya ng problema ng air sweeper dito. Buhay pa yung dalawang super witches. Kaya lang yung healers niya dito ay tinutunaw na ng multi-item. Mawawalan siya ng sustain dito. Okay. Na-frozen yung air defense dito. Ito na yung baby dragon. Dragon Duke. Galit na galit, boss. Makukuha yung defending queen. Kaya lang mamamatay na rin yung kanyang Dragon Duke dito. At kakapusin si Kinara. Makakadepensa yung base ni Picastra dito. Nice try lang, sir. Nice try lang. Wag na mahirap ipagtanggol si Leo. Di masaya umiiyak na member ng Psycho. Nice try lang para kay Kinara. So, tignan natin if ever maka 3 star yung last attacker ng Psycho kung may pag-asa pa. 76. Wala na, guys! Tapos na ang laban! Tapos na yung laban. Kasi if ever maka 3 star dito yung last attacker ng Psycho Esports, magtototal lang sila ng 86.20. Lamang pa rin sa percentage ang Boom Academy. Boom Academy! Ang champion ng Placebo Cup. Eto na, si Celino. Ang last attack para sa tournament na to. Last attack sa tournament na to, sa Placebo Cup. Galing kay Celino. Meron siya ditong RC Charge Dragon Riders. Tignan nga natin. Haste Vial, Electro Boots, Meteor Staff, Dark Orb. Wow, Lavaloon Puppet, Eternal Tomb, Fireheart, Stun Blaster. Tignan nga natin si Celino kung anong plano niya. Okay, extra Invi. Hindi na kailangan pero better safe than sorry. Uy, nakahit yung isang guardian. Nakahit ng isa yung guardian. Nice. Double cycle. Extra Invi. Expo ata punta nito. Hindi. Okay. Last Invi. Makukuha niya dito yung lava launcher. Mag-i-Invi pa yung Fox. Pero hindi niya na makukuha yung multi-IT. Okay. Nice RC charge. May single IT dito sa ilalim, oh. Ay, hindi nagpalit ng base si 7. Ito pa rin yung may single IT MP sa may ilalim. Hindi siya nagpalit ng layout. Okay, what's the plan? Celino. Eto na, multiple Dragon Riders, Inferno Dragons. Nag-pop na agad siya dito ng Eternal Tomb and Lavaloon Puppet. Okay. Ang kulit ng Lavaloon Puppet. Oh, ay, hindi na umabot sa air defense. Meron pa siyang Dark Orb. Si Dragon Duke, di niya pa dinadrop. Eto na pala si Dragon Duke sa may right side. Kasama ng Siege Barracks. Aray ko, naubos agad yung Dragon Riders dito ni Celino. Isang piraso na lang yung nakikita ko. Eto na lang yung natitirang Dragon Rider, guys. Okay, Dark Orb ginamit niya na kay MP. Pati yung Stun Blaster ginamit niya na rin kay Dragon Duke. Meron pa siyang revive spell dito. Super Minions yun naman ng Siege Barracks. Kaya lang may Monolith dito saka dalawang Super Wizard Tower. Mamamatay yung Dragon Duke niya dito. Teka lang. May Phoenix kasi yung MP eh. So habang distracted yung Monolith, okay yan na, revive spell. Kaya lang hindi magagalit yung kanyang Dragon Duke dito dahil meron mga Super Minions. Okay, namatay na dito yung kanyang MP. Dragon Duke, aray ko, may mga Air Skellies pa. Free hit dito yung Monolith. Makakadepensa pa yung base dito ni 7. At tapos na ang laban. Ayun nga. Congratulations para sa Boom Academy. So sila ang
Sila ang champions dito sa Placebo Cup. Grabe, congratulations Boom Academy. GG sir. Congrats, paldo ang Boom Academy. Kalungkutan para sa Psycho Esports pero wala, it is what it is. Congratulations sa Boom Academy. Sila ang grand champions dito sa Placebo Cup at mag-uuwi ng 1,000 USD. Sarap! And congratulations pa rin sa Psycho Esports kasi may makukuha pa rin silang 300 USD dito. Good run para sa kanila. Congrats Boom Academy.